Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1681. Ganun ba? Subukan natin. Nakangiting kinuyam ng mahigpit ni Alejandro ang kanyang mga kamao at sumugod kay Asuka. Haha, ipaubaya mo sa akin ang iba. Napangiti ng walang pakialam si Jack nang lumabas ang chi mula sa kanyang mga kamao. May pahiwatig ng ginto ang enerhiyang ibinubuga niya, ngunit mas halata ang kulay kumpara kay Alejandro. Nakalusot din siya. Ang mga alagad ni Asuka ay kitang-kitang natarante nang mapagtonto nilang si Jack ay nakapasok din sa pinakamataas na antas ng Diyos. Young Master Jack, huwag gawin. Pinilit kami ng pangalawang elder na magpasakop. Hindi namin gustong magrebelde. Nagmamakaawa ang mga alagad ni Asuka habang ikinakaway nila ang kanilang mga kamay nang mapagtonto nilang master din si Jack sa ultimate god level. Alam niyang matatalo sila. Haha, tingin mo ba ako tanga? Napangisi si Jack at hindi nag-aksaya ng oras para sa maliit na usapan. Nagmamadali siyang sumulong na parang lobo na nag-zip sa kawin ng mga tupa. Makalipas ang ilang sandali, 12 ng mga Panginoon ng pamilya Cabello ang naging mga bangkay nang bumagsak sila sa lupa. Matapos niyang patayin ang mga ito ay sinulyapan ni Jack ang away nina Alejandro at Asuka. Halata namang mas malakas ang martial art technique na sinanay ni Alejandro kaysa kay Asuka at crush niya si Asuka. Bagamat walang paraan upang makilala ang nanalo, halatang matatalo si Asuka. Salamat sa iyong tulong, Young Master Jack. Mas lalong gumanda ang kutis ni Venus kumpara sa itsura niya kanina. Napakabisa ng healing pill na ibinigay ni Jack sa kanya. Haha, hindi na kailangang maging magalang. Kakampi ang mga pamilya natin. Sambit ng nakangiting si Jack. Sa sandaling iyon, dumating sa eksena sina Daniela, Nash, at ang iba pa. Second sister. Oh, napakaganda. Sa wakas ay natagpuan ka na namin. Agad na sumugod si Daniela at niyakap si Venus dahil sa tuwa nang makita siya. Isang halimaw na halimaw ang humabol sa amin ilang araw na ang nakalipas, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Jack sa tamang oras. Baka hindi makita kung hindi niya kami nakita. Oo, narinig ko rin ang tungkol sa nangyari, at natutuwa akong makita ang lahat. Hindi ko akalain na sina Ama at Jack ay nakalusot na sa pinakamataas na antas ng Diyos. Ibig sabihin, mas garantisado ang ating kaligtasan ngayon. Napatingin si Venus kay Jack habang namumuo ang inggit sa loob niya. Isang pagpapala para sa kanyang kapatid na babae ang makakuha ng isang napakahusay na lalaki. Haha, ate, hindi lang silang dalawa. Si Tio Nash, ang unang elder, at pangalawang elder ng kanilang pamilya ay nakalusot din sa first grade ultimate god level. Muntik nang makalusot ang third elder, pero sa tingin ko, mangyayari ito sooner or later. Natutuwang sabi ni Daniela. Kabanata 1682. Napabuka ang panga ni Venus sa sinabi ni Daniela, at malaki ang agwat para magkasya ang isang itlog. Pagkaraan ng ilang segundo, bumulwak siya. Oh my God! Kasama sina Jack at Master Nash, ang kanilang pamilya ay may kabuoang 4 na master sa first grade ultimate god level. Napakalakas nila. Sinulyapan ni Daniela si Jack na may mapagmahal na tingin bago nagsalita ng may pagmamalaki. Tama. Ito ay lahat salamat kay Jack dahil nakakuha siya ng 2 martial art techniques, at hiniling niya sa amin na gumawa ng kopya ng isa sa mga ito. Kung hindi, paano makakalusot si Father sa first grade ultimate god level ng napakabilis? Naningkit ang mga mata ni Venus nang marinig iyon. Talaga, nakakamangha. Kung ganoon nga, magagawa ko rin ang martial art technique na ito sa hinaharap. Hindi ba ako makakalusot din sa ultimate god level? Ate, hindi ba ngayon ka lang nakapasok sa peak stage ng tunay na antas ng Diyos? Kakatapos mo lang pumasok sa peak stage pagkatapos mong makapasok sa lugar na ito. Kahit na gusto mong itaas ang iyong husay sa pakikipaglaban, hindi ba dapat maghintay ka ng ilang araw hanggang sa ganap na maging matatag ang iyong kaharian bago mo subukang muli? Nagpout si Daniela. Medyo nainggit siya kay Venus nang maalala niya na nasa intermediate stage pa siya ng true god level. Tama. Ang ibig kong sabihin ay hindi na kailangang mag-alala dahil mayroon tayong martial art technique. Hindi na natin kailangang maghanap ng martial art techniques pagkatapos ng pagsasanay. Ngumiti si Venus at sinabi kay Daniela sa medyo mapang-akit na tono, "Third sister, kailangan mong magsikap pa." Pagkatapos niyang magsalita ay hindi niya sinasadyang nakita si Selena na nakatayo sa likuran at agad na natigilan. Hindi ba ito si Selena? Anong nangyari sa kanya?
Bulalas niya, napabuntong hininga si Selena nang ang malaking itim na spot sa kanyang mukha ay sumire sa kanyang hitsura, at hindi nakakatulong na mukhang nakakatakot ito. Kailangan din niyang magpaliwanag sa iba sa tuwing mapapansin nila ang itim na lugar, at nagsimula itong masaktan ang kanyang damdamin. Nagmamadaling hinaila ni Daniela si Venus sa gilid at nagsimulang magpaliwanag kay Venus. Imposible. Napakaraming bagay ang nangyari nang nandito kayo, at nakilala pa ninyo ang mga tao mula sa Bloodshed Clan. Napatay pa nga ni Jack ang dalawa sa kanila. Sok. Madali lang siguro para sa kanya na patayin ang mga nasa first grade ultimate god level gamit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihang panlaban. Muli namang sinulyapan ni Venus si Jackie matapos niyang marinig ang paliwanag ni Daniela. First grade ultimate god level. Sister, nasa peak stage pa lang siya ng totoong god level nang patayin niya ang first grade ultimate god level. Ngayong nakalusot na siya sa first grade ultimate god level, sa tingin ko ang pagpatay sa mga nasa second grade o third grade ultimate god level ay magiging madali para sa kanya. Tuwang-tuwang bulalas ni Daniela, at parang kumikinang ang mukha niya habang kausap si Jackie. Pagkatapos ng lahat, siya ang lalaking pinili niya, at siya ay isang mahusay na magbot. Naniniwala siya na pareho ang kanyang panganay at pangalawang kapatid na babae ay nainggit kung paano niya natagpuan ang isang stellar na lalaki. Talaga, iyon. Masyadong makapangyarihan. Bakas ang paghanga sa paraan ng pagtingin ni Venus kay Jack. Anong pinag-uusapan yung dalawa dyan? Tanong ni Jack na may awkward na ngiti nang makitang nagtatago ang dalawa sa isang tabi at paminsan-minsan ay sinusulyapan siya ni Venus. Mukhang mananalo na si Master Cabello, at magkakaroon kayo ng isa pang martial art technique. Tinatalakay namin ang mga dakilang gawa ng isang tao. Kabanata 1683. Sinulyapan ni Daniela si Jack ng malandi bago ito lumapit sa kanya nang nakatalikod ang mga kamay. Boom! Katulad ng hula ni Jack, nabigo si Oscar na ipagtanggol ang sarili at napahamak sa kamay ni Alejandro. Bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit hanggang sa lupa, at may malaking, madugong buta sa kanyang dibdib. Ito ay kahanga-hanga. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Oscar ay kapantay ng sa akin, at nakakatuwang makipag-away sa gayong tao. Haha! Bumaba si Alejandro at kinuha ang martial ring ni Oscar. Lumipad siya sa kinaroroonan ni Jack at ang iba pa na may ngiti sa labi. Hoy, hindi lang ikaw. Gusto ko ring subukan. Kung hindi lang ito ang problema ng pamilya mo, sumugod na ako doon. Tumawa ng malakas si Kenneth. Napuno siya ng pananibik pagkatapos ng lakas sa kanyang katawan ay nadagdagan, isang sitwasyon kung saan ang mga kapangyarihan ng labanan ay pare-pareho sa isa't isa ay ang perpektong sandali upang subukan ang kanilang mga lakas. Buntong hininga, hindi ko inasahan na mangyayari ito. Ang pangalawang elder na ito ay isang matapat na tao at hindi kailanman kumilos nang wala sa lugar noong siya ay nasa pamilya Cabello. Sino ang nakakaalam na magiging ganito siya pagkatapos makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos? Hindi napigilan ni Alejandro na mapabuntong hininga ng bahagyang malungkot. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang matanda na sumunod sa kanya sa pamilya Cabello sa loob ng maraming taon. Hindi niya inilantad ang kanyang tunay na kulay dahil ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi maikukumpara sa iyo at sa unang elder noon. Nakalusot siya hindi nagtagal pagkatapos niyang makapasok sa lugar na ito, kaya naisip niya na dumating na ang kanyang pagkakataon. Nalantad ang kanyang tunay na kulay sa proseso. Walang magawang umiling si Daniela at nagpatuloy, sa kabutihang palad, natuklasan namin ang aking pangalawang kapatid na babae at ang iba pa, kung hindi, sila ay nasa matinding problema. Tumanggaw si Alejandro doon, at saka siya napamura, tama. Kamusta na ang panganay mong kapatid na babae? Wala kaming ideya kung saan napunta ang iba. Lumapit si Daniela sa kanyang ama at nakangiting inaliw siya, huwag kang mag-alala, ama. Sigurado akong walang nangyari sa aking panganay na kapatid at sa iba pa. Siya ay nasa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos sa simula pa lang, at maaaring nakamit na niya ang unang antas ng Diyos sa unang baitang o pangalawang baitang. Nag-aalala ka sa kanya. Baka hindi ka na makakapantay sa kanya ngayon. Sa sandaling iyon, naglabas ng martial art technique si Alejandro mula sa martial ring ni Oscar at hindi nagtagal ay kumunat ang noo nito. Kakaiba iyon. Tiningnan ko ang likod na bahagi ng martial art technique na ito, at ito ay may kakayahan lamang na magsanay hanggang sa 9th grade ultimate god level. Walang paraan ng pagsasanay para sa soul penetrating level. Higit pa rito, ang martial art technique na ito ay hindi kasing husay ng ibinahagi ni Master Nash sa amin. Mukhang ang martial art level na teknik na ito ay hindi makakapagtataka. Naisip ito ni Jack at sinabing, tiyak na may pakinabang kung pananatilihin natin ang martial art teknik na ito. At least, magagamit natin ito para makipagpalitan ng masiglang damo o iba pang gamit.
Halika, magpatuloy tayo sa paghahanap ng mga mahahalagang bagay. Sa huli, patuloy na lumipad ang grupo nang iwagayway ni Nash ang kanyang mga kamay. Nang hapong iyon, nakakuha si Jack at ang iba pa ng 4th grade elementary spirited grass na ikinatuwa ni Jack. Ang gayong masiglang damo ay maaaring ituring na isang napakahalagang bagay. Wala bang mga pagkakataong makahanap ng 4th grade intermediate spirited grass sa lugar kung mayroong 4th grade elementary spirited grass? Nais niyang malaman kung maaari siyang kumuha ng mga halamang gamot para sa mga Pildores upang gamutin ang katawan ni Fernando o maiangat ang spell ni Selena. Kabanata 1684. Naghanda si Jack at ang iba pa na magpahinga habang dahan-daang dumidilim ang langit. Matapos ayusin ng ilang tao na salaitan sa pagbabantay, nagsimulang magsanay si Nash at ang iba pa. Wala sa kanila ang nakipagsapalaran dahil ang kagubatan ay mapanganib at kahit na ang mga halimaw ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Bukod doon, nagkaroon ng makapal na konsentrasyon ng chi sa lugar, at ito ang unang pagkakataon na ang lahat ay nakaranas ng ganoon kakapal na konsentrasyon ng chi. Kasama ang bagong martial art technique, lahat ay gustong makapasok sa 2nd grade o kahit 3rd grade ultimate god level sa lalong madaling panahon. Si Jack, sa kabilang banda, ay nagpasya na ipagpatuloy ang pag-eksperimento sa paglilinang ng mga 3rd grade elementary pills. Natuklasan niya na ang martial art technique na kanyang ginagawa ay isang kahangahangang pamamaraan, at ito ay dahil sa pag-ikot ng hangin sa kanyang katawan na walang tigil na umiikot. Ang pag-ikot ng hangin ay magpapatuloy sa sumipsip ng chi at i-convert ito sa kanyang husay sa pakikipaglaban kahit na siya ay kumakain, natutulog, o gumawa ng iba pang mga bagay. Siyempre, ang bilis ng pagsasanay sa ganoong paraan ay hindi kasing bilis ng maagap na pagsasanay, ngunit ang mga pakinabang ng pamamaraang ito ay ang pagsasanay ni Jack ng walang tigil, at ang bilis ay medyo malaki pa rin sa paglipas ng panahon. Walang nang-ahas na istorbohin si Jack nang malaman nilang nagtatanim siya ng mga table task. Ang kanilang mga puso ay napuno pa ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, kapag nagtagumpay si Jack sa paglilinang ng mga table task sa elementarya sa 2nd baitang, kahit isa sa mga Pildores na iyon ay makakatulong sa isang tao sa pinakamataas na antas ng Diyos upang mapataas ang kanilang kahusayan sa pakikipaglaban ng 2 o 3 baitang. Tulad ng para sa mga 2nd grade premium na table task, ang mga iyon ay lubos na nakakatulong para sa mga tao sa tunay na antas ng Diyos at may malinaw na mga resulta. Gayunpaman, ang mga resulta ay hindi gaanong nakikita para sa mga nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Nabigo si Jack sa unang 2 paglilinang ng mga table task, na labis na nawala ng pag-asa ng kanyang sarili, Nash, at ng iba pa. Higit sa isang masiglang damo at iba pang mga bagay ang nawala sa bawat pagkabigo, pagkatapos ng lahat. Walang sino man sa kanila ang umasa na magtatagumpay si Jack sa kanyang 3 paglilinang. Taas. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Jack, isang tableta ang lumipad paitaas at lumutang sa kanyang harapan, at ang mahinang bango nito ay umalangaw-ngaw. Nagtagumpay siya. Goodness! Ang galing! Si Nash, na nagmamasid sa gilid, ay napabangon sa tuwa at sobrang saya. Nako! Talagang nagtagumpay ka, Jack. Isa kang talentadong binata, okay. Masyadong tuwang-tuwa si Kenneth na halos mawala na siya ng gana. Alam na alam nila ang kahulugan ng matagumpay na paglilinang ni Jack ng mga 3rd grade na table task. Nangangahulugan ito na maaari silang makalusot ng mabilis sa pinakamataas na antas ng Diyos. Mayroong 2 dahilan kung bakit ang bilis ng kanilang pagsasanay ay napakabagal, at ito ay unang naiugnay sa konsentrasyon ng chi. Kahit na ang pangunahing pamilya ng pamilyang White ay hindi maaaring makipagkompetensya sa mayamang chi na naruroon sa lugar na ito, ang chi sa lugar na ito ay 10 beses na mas mayaman kumpara sa labas. Ang martial enhancement material ay isa pang bagay. Mahirap kahit na makakita ng 3rd grade elementary spirited grass doon, ngunit madali nilang nakuha ang 3rd grade premium at maging ang 4th grade elementary. Masiglang damo sa lugar na ito sa isang araw. Gamit ang martial enhancement material at martial art technique, ang bilis ng pagsasanay ay hindi magiging masyadong mabagal. Sa tulong ng mga table task ni Jack, ito ay tulad ng pagbibigay ng isang pares ng mga pakpak sa isang tigre. Haha, sandali na lang hanggang sa pag-aalsa ng ating pamilyang puti. Tumawa ng malakas si Titus. Ang tuwang-tuwa na si Daniela ay agad na tumakbo at hinawakan ang kamay ni Selena habang siya ay magiliw na nagsalita. Nakikita mo ba ito, Sister Selena? Si Jack ay isa ng 3rd grade elementary alchemist, at kaya niyang magtanim ng mga 3rd grade elementary pills. Kailangan mong maniwala sa kanya. Kailangan mong maniwala na kaya niyang lumaki sa maikling panahon upang tulungan kang mapaganda ang spell mo noon. Oo, nakita ko. Nag-improve na naman siya. Bahagyang namula ang mga mata ni Selena.
Bagamat medyo mahirap para kay Jack na maging isang intermediate alchemist sa ika-4 na baitang at matutunan kung paano linangin ang pil na kailangan niya, kahit papaano ay nagsumikap si Jack sa direksyon na iyon. Para kay Selena, hindi mahalaga kung makakamit ni Jack ang layunin sa huli dahil ito ay isang magandang bagay para kay Jack. Kahit papaano, ang pagsusumikap ni Jack ay nagpapahintulot sa kanya na mamatay ng walang anumang pagsisisi. Kabanata 1685. Ito ay mahusay. Sa wakas ay nagtagumpay ka na. Kahit na ang aking kasalukuyang rate ng tagumpay ay mababa, tiyak na magagawa kong linangin ang pangalawa at pangatlong tableta na may karanasang magtagumpay sa tableta na ito. Kung patuloy kong linangin ang ganitong uri ng tableta, ang aking tagumpay ay tataas ng walang katiyakan. Naikuyom ni Jack ang kanyang mga kamao habang bumalatay sa kanyang mga mata ang determinasyon. Kailangang banggitin na ang paglilinang ng mga table toss sa ikatlong baitang ay mas mahirap kumpara sa paglilinang ng mga table toss sa ikalawang baitang. Ang pagsusumikap ay nagbunga, gayunpaman, at sa wakas ay nagtagumpay si Jack sa paglilinang ng isang third grade elementary pill. Itago natin ito sa ngayon. Ang lahat ay nakalusot lamang sa first grade ultimate god level kamakailan, at ang iyong mga kaharian ay hindi pa nakakapagpatatag. Walang sino man ang maaaring gumamit ng tabletang ito sa ngayon, mapait na ngumiti si Jack at maingat na iniligpit ang tableta sa kanyang mga kamay. Sa halip na magpahinga, nagpatuloy si Jack sa paglinang ng 2 beses sa halip, ngunit ito ay sa kanyang pagkabigo na ang parehong mga proseso ay nabigo. Oo naman, hindi sumuko si Jack pagkatapos ng 2 kabiguan na ito dahil natuklasan niya na may kaunting pagkakaiba lamang sa parehong mga pagkabigo. Ipagpapatuloy pa sana ni Jack ang paglilinang ng susunod na 2 grupo ng mga sangkap kung hindi sumikat ang araw. Nang handa nang umalis ang lahat, nakita sila nina Yolanda, Titus, at mga 100 miyembro ng pamilyang White. Napakasayang pangyayari, Master Nash. Sino ang nakakaalam na makakabangga ka namin dito? Ito ay napakaganda. Butler Titus at Elder Yolanda, hindi ko akalain na dito tayo magkikita. Tuwang-tuwa si Nash nang makita niya ang mga miyembro ng White family. Si Yolanda ay agad na lumakad ng isang hakbang pasulong at nagsabi, "Guro, Young Master, mayroon kaming espesyal na balita na nais naming sabihin sa iyo. Ito ay isang bagay na karapat-dapat na lubos na maging masaya. Talaga, sabihin sa amin ang tungkol dito." Nagpalitan ng tingin sina Nash at Jack nang may bakas ng curiosity sa mga mata nila. Haha, mayroong higit sa isang masayang kaganapan. Una, nakapasok na ako sa peak stage ng True God level. Pangalawa, si Butler Titus ay nakalusot sa first stage ultimate god level nang makakuha siya ng martial art technique. Paano naman iyon? Nakaka-excite diba? Bim Yolanda sa Pananabik, nakalusot si Titus. Ang galing! Natuwa ang mga miyembro ng pamilyang White nang marinig nila ang balita. Gayunpaman, napasimangot sina Yolanda at Titus. Anong nangyayari? Butler Titus, bakit hindi ka nasisiyahan kapag nakalusot ka at nakakuha ng martial art technique? Curious na tanong ni Nash nang makitang nakasimangot silang dalawa. Mapait na ngumiti si Titus habang umamin, "Hindi naman sa hindi ako masaya, Master. Nararamdaman ko lang na lahat ng tao ay hindi mukhang nasasabik gaya ng inaasahan namin na pagkatapos mong marinig ang balita. Pagkatapos ng lahat, nakakuha ako ng martial art technique na nakatulong na makapasok sa ultimate god level, kaya hindi ba dapat tumatalon kayo sa excitement? Kahit papaano, ang antas ng iyong kaligayahan ay nararamdaman ko na iyon." Nakapout si Yolanda habang nakakross arm sa kanyang dibdib na nagsasabing, "Tama. Ibang-iba rin ito sa inaasahan ko." Kabanata 1686. Tumawa ng malakas si Kenneth kaya sumakit ang tiyan niya nang makita ang mga ekspresyon ng mukha ng mga ito. Pagkatapos ay sinabi niya, "Kung hindi tayo nakalusot sa ultimate god level, siguradong talon tayo sa excitement kapag narinig natin itong hindi kapani-pani walang magandang balita. Gayunpaman, wala kayong ideya na marami sa ating mga tao dito ang nakapasok na sa first grade. Ultimate god level at nakakuha na tayo ng martial art technique. Kaya naman hindi kami masyadong nasasabik. Paano ito posible?" Sa pagkakataong ito, si Titus at Yolanda ay bumuka ang kanilang mga bibig na sila naman ang nagulat. Nasiyahan si Kenneth sa pagtataka sa mga mukha nila at nakangiting kinausap ang dalawa. "Ako ang may isang piraso ng kapana-panabik na balita na sasabihin sa inyong dalawa. Kayo ay lubos na matutuwa kapag nalaman ninyo ang tungkol dito. Talaga, mayroon pang ang nakakagulat na balita kumpara sa kung paano ang ilan sa ating mga tao mula sa pamilyang White ay nakalusot sa pinakamataas na antas ng Diyos." Nagpalitan ng tingin sina Yolanda at Titus habang pinaghihinalaan nilang nanaginip sila. Si Young Master Jack ay isa ng third grade alchemist at kayanan niyang magtanim ng mga third grade elementary pills ngayon.
Sa ilalim ng labis na umaasang mga mata ng dalawang iyon, si Kenneth ay sadyang ngumiti ng misteryosong bago sabihin sa kanila ang tungkol sa sitwasyon. Matapos nilang marinig ito, huminga ng malalim sina Yolanda, Titus, at iba pa dahil iba ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, kinurot ni Titus ang kanyang sarili sa kanyang hita at natuklasan na masakit pala ito. Noon lang niya tinanong si Kenneth, unang elder, ikaw, hindi ka nagbibiro, di ba? Si Young Master Jack ay kaya pang ang magtanim ng mga tabletop sa elementarya sa ikatlong baitang. Kung ganoon nga, magagamit ba natin ang mga tabletang pang-elementarya ng ikatlong baitang sa hinaharap? Si Kenneth ay umubo ng 2 beses at sinabi sa isang mapagpanggap na paraan, ayon sa karaniwang pangangatwiran, iyon ang kaso. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa kung gaano kasaya si Young Master Jack. Kung tutusin, magkakaroon ka lamang ng pagkakataon kung handa siyang ibigay ito sa iyo. Kung hindi siya, paano ka magkakaroon ng pagkakataong magsanay gamit ang mga mahahalagang bagay na may mataas na grado tulad ng mga pildores sa elementarya sa ikatlong baitang? Agad nang umiti si Titus nang nakakahiya at sinabing, haha, totoo iyan. Kung tutusin, hindi madaling magtanim ng tableta sa elementarya sa ikatlong baitang. Nakaramdam din ng saya si Jack nang makita niya kung paano nag-e-enjoy ang dalawang matandang iyon sa kanilang pag-uusap. Ngumiti siya kay Titus, Butler Titus, kailangan mo lang mag-focus sa pagsasanay. Huwag kang mag-alala, pagkatapos tumaas ang success rate ko sa pag-cultivate ng pil na ito, hindi magiging issue na bigyan ka ng 1 o 2 sa kanila. Huminto muna dito si Jack bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, gayunpaman, mas mabuti kung hanapin mo ang mga sangkap na kailangan para sa paglilinang ng mga naturang table task. Oo naman, ito ay mabuti. Ito ay mabuti. Ito ay gagana kahit na ito ay 3 grupo ng mga sangkap kapalit ng isang tableta. Nagningning ang mga mata ni Titus pagkatapos niyang marinig ito. Bagamat nakakapagod na maghanap ng mga sangkap, ang pagsasanay na may masiglang damo at mga table task sa ikatlong baitang ay 2 magkaibang bagay. Kung ito ay isa pang alchemist, maaaring hindi sila handang makipagpalitan ng mga table task kahit na maraming sangkap ang ibinigay. Butler Titus, mukhang hindi ito tama. Si Jack ay nagtanim ng ilang grupo ng mga sangkap kagabi at 1 beses lang nagtagumpay. Kung gusto mong bigyan kanya ng 1 tableta sa bawat 3 grupo ng mga sangkap, hindi ba't si Young Master Jack ay magdurusa ng malaking kawalan sa oras na iyon? Sa kabilang banda, si Kenneth ay nagkaroon ng kadiliman. Ekspresyon ng mukha niya. Direkta niyang iniunat ang kanyang kamay at sinabi kay Titus, kailangan mong maghanda ng 5 hanay ng mga sangkap. Kung ganoon, maaaring kumita si Young Master Jack ng ilang sangkap para sa iba. Pang mga table task. Oo naman, hindi rin magiging issue ang 5 set. Kabanata 1687. Sunod-sunod na tumango si Titus at pumayag siya dahil natatakot siyang tumanggi si Jack na tulungan siyang magtanim ng mga table task kung mabagal siya sa pangako. Napangiti si Jack nang makita niya ang kinikilos nilang dalawa. Huwag kang mag-alala, ibigay mo lang sa akin ang mga materyales na makikita mo sa hinaharap. Dapat tumaas din ang rate ng tagumpay ko sa paglipas ng panahon. Kailangan lang akong bigyan ng mga miyembro ng White Family ng 3 set ng materyales. Magsisikap akong magtanim ng 1 tableta para sa inyo. Para sa ating mga friendly forces, kung makapagbigay sila ng mga materyales, bigyan mo ako ng 5 set ng mga sangkap at magsusumikap akong magtanim ng 1 tableta. Young Master Jack, ang ibig mong sabihin ay bibigyan mo kami ng 1 tableta na gawa sa mga materyales na iyon basta't bibigyan ka namin ng 5 set ng mga naturang materyales. Si Alejandro ay orihinal na naiinggit sa pamilyang puti sa kanyang puso. Sa sobrang tuwa niya ay nanlaki ang mga pupils niya nang marinig ang sinabi ni Jack. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang 3rd grade elementary pill. Hindi magiging issue yan. Tumawa ng malakas si Jack. Malinaw niyang naiintindihan na tiyak na mapapagod siya kapag ginawa niya ito. Gayunpaman, hindi siya mawawala ng mga materyales kung kailangan niyang magtanim ng mga table task sa kasong ito. May tutulong sa kanya na maghanap ng mga materyales para sa paglilinang ng mga table task at makakatipid din siya ng mas maraming oras. Ang oras na naipon niya ay maaaring gamitin sa patuloy na pagtatanim ng mga table task at pagkatapos na mapataas ang antas ng kanyang tagumpay sa paglilinang, maaari na niyang simulan ang paglilinang ng mga pildores na mas mataas ang antas. Ito ang tanging paraan para subukan niyang magtanim ng mga table task sa ika-4 na baitang sa loob ng mas maikling panahon. Ito ay mahusay. Kuya Jack, sabihin lang sa amin kung anong mga materyales ang kailangan mo kapag plano mong magtanim ng anumang mga table task. Sa kasong ito, ang ating mga tao ay magbibigay ng espesyal na pansin kapag sila ay lumabas na naghahanap ng masiglang damo at iba pang mga materyales.
Nakangiti ring sabi ng isa sa mga nasa middle-aged na lalaki mula sa pamilya Cabello. Hindi lamang ang mga nasa intermediate stage ng tunay na antas ng Diyos na tulad niya ay nasa sabik, ngunit ang mga nasa demigod realm ay nasa sabik din. Ito ay dahil ang pangatlong baitang elementarya ng mga table task ay mahalagang kayamanan. Kung nagawa nilang palitan ng pill mula kay Jack, maaari nilang itago ito para sa hinaharap kahit na hindi nila ito agad magamit. Kung hindi iyon gumana, maaari pa rin nilang ipagpalit ito sa iba para sa ilang second grade na table task na angkop para sa kanila sa pagsasanay. Iyon din ay isang mahusay na paraan upang gamitin ang tableta. Haha, sige. Isusulat ko ang mga materyales ng 3rd grade elementary pill na nililinang ko ngayon at dalawang iba pang uri ng 3rd grade intermediate pill para tingnan ninyo. Maaari kayong tumulong sa paghahanap ng mga materyales. Masayang tumawa si Jack at napuno ng passion at excitement ang lahat doon. Sa hapon, si Jack at iba pa ay nagpatuloy sa paghahanap ng mga mamahaling bagay. Sa gabi, ipinagpatuloy niya ang paglilinang ng 3rd grade elementary pill dahil gusto niyang pataasin ang kanyang tagumpay. Gayunpaman, medyo nasiyahan si Jack sa pagkakataong ito. 5 set ng materyales ang tuloy-tuloy niyang nilinang. 2 beses na nagtagumpay, nakakuha ng 2 pangatlong baitang elementarya na table task. Kailangang maunawaan na ang gayong antas ng tagumpay ay hindi matamo ng karaniwang mga alchemist. Ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng paulit-ulit na paglilinang ng isang uri ng tableta ng maraming beses. Sa makatuwid, lubos na nasisiyahan si Jack na nagawa niyang magkaroon ng gayong pagpapabuti sa maikling panahon. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Jack at ang iba pa, natuklasan nila ang isang uri ng masiglang damo. Gayunpaman, mayroong isang halimaw, isang 2 ulo na dugong pulang sawa, na may husay sa pakikipaglaban na maihahambing sa pangalawang antas ng pangwakas na antas ng Diyos ng tao sa tabi ng 3 klaseng intermediate spirited na damo. Kabanata 1688. Hindi pa nakita ni Jack at ng iba pa ang mga sawa na may 2 ulo na pulang dugo sa totoong mundo, ngunit ang mga nilalang na ito ay nabanggit sa aklat noon. Kung ang isa ay makakatagpo ng isang halimaw na tulad nito sa labas ng lugar na ito, ang pagkakaroon nito ay katumbas ng maalamat. Isa itong halimaw sa Ultimate God Realm, kung tutuusin. Nakakatakot ang isang tao na iniisip lamang ito. Dito, binabantayan ng two-headed blood red python ang lugar sa paligid ng 3rd grade intermediate spirited grass. Kulay pula ang buong katawan nito, at lalo itong kapansin-pansin kapag pinagmamasdan ito. Malaki ang katawan ng bagay na iyon. Ang bahagyang resonance ng katawan nito ay nangangahulugan na isa itong halimaw sa 2nd grade Ultimate God Realm. Ang halimaw na tulad niyan ay malamang na kasing ganda ng 3rd grade Ultimate God level. Nakakatakot. Pinag-aralan ni Alejandro ang malaking pulang sawa mula sa malayo at sinabi kay Jack sa huli, "Young Master Jack, maraming masiglang damo sa kagubatan, kaya sa palagay ko ay dapat na tayong sumuko sa patch na ito. Hanapin natin ito sa ibang lugar. Ito ay magiging mas madali. Ang halimaw na ito ay masyadong malakas at mapanganib. Marahil ay susuko ako kung ito ay ibang masiglang damo. Ngunit tiyak na hindi ako sa landas na ito." Tiningnan ni Jack ang tagpi ng masiglang damo mula sa malayo, ang pagsinta ay nagliliyab sa kanyang mga mata. Ang patch ng spirited grass na iyon ay hindi basta-basta ang 3rd grade intermediate spirited grass. Nagkataon lang na ito ang pangunahing sangkap sa isang uri ng 3rd grade intermediate pill na alam ko. At saka, ang mga spirited na damong ito ay mahirap makuha sa unang lugar. Hindi magiging madali para sa amin na makahanap ng isa pa kapag nalampasan namin ang isang ito. Higit pa rito, mayroong mga halimaw, hindi gaanong masigla sa mga damo sa kanila, grade. Ang mga spirited grass na tulad nito ay mas malamang na bantayan ng halimaw. Hindi napigilan ni Alejandro ang tumango nang marinig ito. Kaya nga ang kaso, kung gayon, sabay nating atakihin ang katayuan ng pinaka-Diyos. Ang iba ay maaaring manatili sa likod. Masyadong mapanganib para sa kanila kung sasama sila. Ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan ni Jack ng nakakalokong ngiti. "Ayos lang kung mag-isa akong pupunta. Mapanganib din para sa inyong lahat na pumunta rin. Simula nang pumasok ako sa 1st grade Ultimate God Realm, hindi ko pa nasusubok ang aking lakas sa pakikipaglaban. Mahusay na magagamit ko ang halimaw na ito para subukan ito. Kung gayon kailangan mong mag-ingat. Ang bagay na ito ay may 2 ulo, hindi lamang isa pagkatapos ng lahat. Kaya't iba ito sa mga karaniwang ahas na halimaw." Tumango si Nash sa gilid at binalaan si Jack. "Huwag kang mag-alala, hindi ito magiging problema." Napangiti si Jack at naghanda na para sumugod. Whoosh! Ngunit sa sandaling ito, isang lilang silweta ang lumipad mula sa kabilang panig, dumiretso sa halimaw. Si Jack na kanina lang lilipad palabas ay hindi napigil ang sumimangot. No way! May naglalakas loob talagang pumasok.
Sino yun? Nakasimangot din si Daniela na katabi niya. Sabay-sabay kaming pumunta sa lugar na ito. Don't tell me na nakapasok na sila sa second grade Ultimate God Realm. O kahit sa ikatlong baitang. Hindi naman. Mapalad kaming lahat na pumasok sa first grade Ultimate God Realm. Kahit na ang mga taong sumama sa amin ay pumasok sa first grade Ultimate God status, magagawa lang nila. Patatagin ang kanilang kapangyarihan ngayon. Walang paraan na makapasok sila sa second grade Ultimate God Realm, tama ba? Tumango si Alejandro at nagsalita habang pinagmamasdan ang silhouette. At saka, sa paghusga sa kanilang anyo, mukhang isang binibini sa tuktok ng True God Realm na hindi pa natin nakita. Tama ba? Ang taong iyon ay dapat na isang pangalawang baitang Ultimate God Fighter. Naramdaman ko na ang resonance na nagmumula sa kanyang katawan. Maingat na ginamit ni Jack ang kanyang lakas sa pag-iisip upang maramdaman ang taginting ng tao bago magpahayag ng may kumpiyansa. Kabanata 1689. Hindi pwede. Young Master Jack, mararamdaman mo ang ugong na iyon kahit sa ganoong kalayuan. Masyadong malakas ang iyong mental strength. Hindi napigil ang mapabulalas ng isang binata mula sa pamilya Cabello. Siyempre, isa na siyang third grade alchemist at ang lakas ng kanyang pag-iisip ay napakalaki. Maaari bang gumawa ng ganoong obserbasyon ng isang tao sa antas ng ating cultivation? Ang isa pang binata ay tumingin kay Jack sa paghanga mula sa gilid. Second grade Ultimate God Realm. Di bale, dahil ang Spirited Grass ay napakahalaga, ito ay isang pagkakataon para sa atin. Sila ay nasa second grade Ultimate God Realm lamang. Baka hindi sila katapat ng monster. Makakahanap ka ng pagkakataon na agawin ang Spirited Grass. Sa anumang kaso, ang taong iyon ay tiyak na hindi miyembro ng pamilyang White o miyembro ng pamilya Cabello. Matapos mag-isip si Alejandro ay ibinigay niya ang mungkahi kay Jack sa gilid. Natahimik sandali si Nash bago sinabing, dapat ay mula sa Supreme Clarity Sect, tama ba? Kung tutusin, siyam sa bawat 10 disipulo ay may mga babae. Ngunit natatandaan ko na walang sino man ang nagsusuot ng ganoong purple na damit sa mga matatanda sa Supreme Clarity Sect. Iyan ay hindi tiyak. Mayroong higit sa 100 ng mga tao mula sa Supreme Clarity Sect na nasa rurok ng True God Realm. Bukod pa rito, malamang na marami sa kanila ang nakagawa na ng isang pambihirang tagumpay sa loob ng ilang araw pagkatapos na pumasok, sabi ni Yolanda. Huwag pansinin ng mga taong iyon sa 10 lang sa mga taong iyon, dapat may isa na nasira na sa Ultimate God status. Pero para makapasok sa second grade status, hindi ba masyadong mabilis iyon? Tungkol naman sa purple na damit. Matagal na silang nandito, malamang na nagpalit sila ng damit. Normal lang iyon. Tingnan muna natin bago magsabi ng kahit ano. Hindi rin matiyak ni Jack kung sino ang tao. Una, ang distansya ay medyo masyadong malaki. Pangalawa, ang likod ng tao ay laban sa kanila sa buong panahon. Ang tanging nakikita lang nila ay ang kanyang purple na damit at pati na rin ang maitim na buhok na hanggang balikat. Dagendong. Sa pagkakataong iyon, hindi pa masyadong nalalayo ang dalaga sa 2 ulo na pulang sawa. Nang mapansin ng higanting sawa ang kanyang presensya, nagbugay ito ng galit na galit at iniladlad ang kanyang mahabang katawan, iniangat ang sarili at tinitigan ang batang babae na nakasuot ng purple sa kanyang harapan. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, nilalang, mas mabuting tumabi ka. Kung hindi, papatayin kita. Bahagyang bumantong hininga ang dalaga at pinitik ang palad. Isang ultimate grade spiritual sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Dagendong. Ngunit bakit aalis ang dugong may 2 ulo pulang sawa? Nagpalabas ito ng isa pang mabangis na dagendong, at talagang may lumabas na ball ang apoy sa isa sa mga bibig nito. Ang resonance mula sa ball ang apoy ay napakalakas, at ito ay ginawa mula sa chi. Kabanata 1690. Nang ibulalas ni Jack ang mga salitang iyon, ang pag-atake ng babaeng nakasuot ng lila ay humampas sa ball ang apoy. Bang! Isang malaking pagsabog ang umalangaw-ngaw. Dumiretso ang aura ng espada ng dalaga sa dambuhalang bola ng apoy. Matapos sumabog ang ball ang apoy, tuluyan na itong nawasak. Samantala, may mga labi pa rin ng mahabang aura ng espada, sumugod ito at bumagsak sa malaking sawa na may 2 ulo na pulang dugo. Dagendong. Ang higanting sawa ay nagpakawala ng isang galit na dagendong na naging mas mabangis at marahas. Samantala, ang pag-atake ng dalaga ay nag-iwan ng sugat na mahigit 20 sentimetro ang haba sa katawan ng halimaw, at umaagos mula rito ang sariwang dugo. Ang sugat ay halos hindi maliit ngunit ito ay wala sa higanting 2 ulo na pulang dugong sawa. Sa halip, lalo itong nagpagulo. Ang 2 malalaking panga nito ay nagpakawala ng isa pang galit na galit. Sabay-sabay nilang iniluwa ang mga ball ang apoy na kasing laki ng mga basketball sa dalaga mula sa 2. Magkahiwalay na panig.
Ang babaeng nakasuot ng lila ay maliwanag na hindi ng ahas na magkamali kapag nahaharap sa isang pag-ataking tulad nito. Mabilis niyang inipon ang kanyang chi sa kanyang espada at inihagis ito pasulong. Ang isang kalasag na gawa sa chi ay talagang mabilis na lumitaw sa kanyang harapan na pinuprotektahan siya tulad ng isang screen. Boom! Sa isang iglap dumapo sa higanting screen ang dalawang dambuhalang bola ng apoy. Tuloy-tuloy ang pag-alo ng screen, ngunit pinigilan nito ang pag-atake ng two-headed blood red python. Pagkatapos ay umusad ang screen, at lumapit ang babae sa higanting sawa na natiling malapit sa screen. Talagang malakas ang babaeng ito. Isa siyang second grade Ultimate God Realm Warrior, at ang halimaw ay nasa second grade Ultimate grade status din. Kadalasan, nahihirapan ang mga human fighter na makipaglaban sa mga halimaw na nasa parehong antas ng cultivation. Napakahirap labanan ng mga ito kung hindi magsasama-sama ang 2 o 3 tao. Ngunit ang babaeng ito ay halatang mas malakas. Matapos panoorin ang labanan sa loob ng ilang minuto, kinausap ni Nash si Jack na may bahagyang pag-aalala sa kanyang boses. Jack, sa palagay ko ay hindi ka dapat basta-basta kumilos. Napakalakas ng babaeng ito. Masasaktan mo siya ng husto kung aagawin mo ang masiglang damo na kanyang pinupuntirya. Huwag kang mag-alala, tatay. Gagawa ako ng hakbang kapag dumating ang pagkakataon. Ngumiti si Jack. Alam niya na natatakot si Nash na hindi siya mapapantayan ng dalaga. Boom! Dumiretso ang screen ng batang babae sa isa sa mga ulo ng 2 ulo na pulang sawa na may 2 ulo. Napakalakas na tumamal dito kaya nahulog ito sa lupa. Samantala, sumugod siya at dumiretso sa masiglang damo. Ngunit sa sandaling ito, ang 2 ulo na pulang sawa na may dugo ay sinamantala ang pagkakataon na hagupitin ang sarili na para bang ito ay isang higanteng haba ng lubad, na mabilis na humahampas patungo sa batang babae na nakasuot ng lila. Jeez! Ang hirap hawakan ng nilalang na ito. Ang batang babae ay maliwanag na ayaw makipaglaban sa isang napakalakas na halimaw at nais na mabilis na kunin ang masiglang damo at umalis. Hindi niya inaasahan na muling aatake ang higanteng sawa. Wala siyang nagawa kundi ang tumigil sa kanyang paglalakad at nagmamadaling magbukas ng isa pang chi screen sa harap niya. Ang higanting screen ay sumugod patungo sa halimaw sa sandaling ito ay lumitaw. Bang! Isa pang pagsabog ang umalangaw-ngaw. Sa pagkakataong ito, ang screen ay talagang nabasag ng malaking buntot. Tumalbog din ang buntot ng sawa mula sa momentum. Gayunpaman, ang 2 ulo ng higanting sawa ay nagpalawak ng kanilang mga panga at sumugod muli sa kanya. Whoosh! Napaatras lamang ang dalagang nakasuot ng lila nang makita niya ito, pansamantalang nakaiwas sa pag-atake ng higanting sawa. Dagendong! Ngunit ang bilis ng pag-atake ng higanting sawa ay tumaas ng husto. Nang muli itong sumugod, ang isang ulo nito ay bumangga sa dalaga. Wham! Isang mapurol na kalabog ang umalangaw-ngaw, at ang kulay ube na nakasuot ay itinabi sa isang tabi, ang dugo ay umaagos mula sa kanyang bibig. Mamatay! Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.